Ngayon ay nagse-celebrate ng maraming tao ng Resurrection Sunday. Pero katulad ng sinabi natin sa ating announcement time, we don't actually need to do that because we celebrate the Lord's Day as Resurrection Sunday. So every Sunday tayo nagse-celebrate, not only once a week. But despite of that, I would like to focus our study this afternoon about the resurrection. Okay, so magpa-pause muna tayo sa ating series sa 1 John, and I would like to direct your attention sa 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 19. At pinamagatan ko itong ating pag-aaral ngayon, the cruciality of the resurrection. The cruciality of the resurrection. So nasa 1 Corinthians 15 po tayo, verses 12 to 19. Babasahin ko po ito from the Filipino Standard Version. Okay? Verse 12. At kung ipinapangaral na si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, paanong nasasabi ng ilan sa inyo na hindi muling mabubuhay ang mga patay? Kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, kahit si Kristo ay hindi sana muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring kabuluhan ang inyong pananampalataya. Bukod dito, matatagpuan pa kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpatotoo tungkol sa Diyos na muli niyang binuhay si Kristo na hindi naman niya palang muling binuhay. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, kahit si Kristo ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, nananatili pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namayapa na kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa at ngayon pagbubulay-bulayan natin sa ating pag-aaral ngayong hapon. Si John Stott, kung kailan si John Stott, he is now with the Lord. Nagsabi ng mga salitang ito, Christianity, in its very essence, is a resurrection religion. The concept of resurrection lies at its very heart. If you remove it, Christianity is destroyed. Sinasabi lang sa atin ni John Stott that the very heart of Christianity is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nakakalungkot kasi marami po na mga nangangaral ngayon, nangangaral ng patungkol sa Panginoong Jesucristo at humihinto lang ito doon sa katotohanan na siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. And that's it. Kaya siguro hindi natin masisisi yung mga liberals o yung mga kritiko ng mga evangelicals na sinasabi nilang hindi totoo ang resurrection ni Jesucristo. Because many of the evangelicals do not even mention the resurrection in their preaching of the gospel. Putting less importance to the resurrection in the gospel proclamation ay hindi lang unfaithfulness sa kung ano yung totoong ni-reveal sa atin ng Diyos sa kanyang mga salita, but it is also perilous to the soul of those who listen. Bakit? Bakit hindi lang siya isang incomplete gospel pagka hindi mo binigyan ng diin ng resurrection? Kundi ito rin ay magiging dahilan ng kapahamakan ng mga taong nakikinig sa iyo. Kasi ang ebanghelyo ay hindi ebanghelyo kung wala ang pagbibigay ng linaw at diin patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. A gospel without the resurrection of Jesus Christ is not only incomplete, it is also damning. Tingnan niyo sinabi ni Apostle po sa Romans chapter 10 verse 9. Sapagkat kung ipinahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon
at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas ka. So malinaw kay Apostle Paul, no, na hindi lang sapat yung nananampalataya tayo ng buong puso sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat meron tayong malalim na paniniwala na siya ay namatay pero muling binuhay. So resurrection is key. Resurrection is central. And the resurrection of the Lord Jesus Christ is very crucial in our message that we proclaim to the people. The resurrection is true, and only fools deny it, and they will end up in hell because of it. Gusto ko i-summarize ang ating pong pag-aaral ngayong hapon. There is no Christianity without the resurrection of Jesus Christ. Ganun ka straightforward. Walang Christianity kung walang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So two things, no? Gusto kong bigyan ng diin dito. Number one, the foundation of accepting the resurrection and the foolishness of rejecting the resurrection. So tingnan natin yung una. The foundation of accepting the resurrection. Sa verse 12, makikita po natin dito na ibinibigay ni Apostle Paul yung dahilan kung bakit niya naisulat sa mga taga-Korinto ang topic ng resurrection. Ano sabi diyan? Paano nasasabi ng ilan sa inyo na hindi muling mabubuhay ang mga patay? Anong tinutukoy ni Paul dito? Ano kaya yung issue kung bakit sinulat ni Apostle Paul ang mga katagang ito? I don't think na nire-refute ni Apostle Paul yung katuruan ng mga Sadducees. Matatandaan ninyo, bukod sa mga Pharisees, no, meron ding Sadducees. So mga Jewish religious sect ito. Ito po mga Pharisees, naniniwala sila na mayroong resurrection ng mga patay. There is the so-called resurrection of the dead. Pero ang mga Sadducees, hindi sila naniniwala na mayroong resurrection of the dead. So they deny completely the resurrection of the dead. Now, is the Apostle Paul writing this para i-refute ang mga Sadducees? I don't think so. Hindi yun ang dahilan kung bakit sinulat ni Apostle Paul ang mga bagay na ito. Ang clue, binigay sa atin sa verse 13. Tingnan niyo sa verse 13. Sabi diyan, kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, kahit si Kristo ay hindi sana muling binuhay. Ano ibig sabihin ng Apostle Paul diyan? You need to read between the lines eh. Sinasabi ni Apostle Paul dito, naniniwala kayo na ang Panginoong Hesukristo ay muling binuhay mula sa mga patay, pero hindi kayo naniniwala na ang mga patay kay Kristo ay muling mabubuhay. Ayun yung issue, no? Naniniwala itong mga Corinthian believers na ito sa resurrection ni Jesus Christ. Pero for some reasons na hindi natin alam, no? Aring may false teacher, no, na nakapasok sa loob ng church at nagturo sa kanila, walang resurrection ng mga namatay na. No? Kahit na sila ay mananampalataya na ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, posible naman yun na naniniwala ka sa isang tamang doktrina, pero naniniwala ka rin sa isang maling doktrina at the same time. No? Napakarami po mga evangelicals and even scholars, Reformed, naniniwala sila sa doctrines of grace. Very strong sila, katulad natin. Confessional din sila. No? Meron silang confession na pinaniniwalaan na nagsasummarize ng mga turo at doktrina ng salita ng Diyos. Yet, naniniwala sila na pwedeng bautismohan ng mga baby. Tinan mo, naniniwala sila sa doctrines of grace katulad natin, pero naniniwala sila na pwedeng baptize sa mga baby. Ano? So, naniniwala sila sa katotohanan, at sa aking paniniwala at pag-aaral ng Biblia, naniniwala din sila sa hindi katotohanan. Hindi dapat binabaptize sa mga bata, ano? Kasi ang mga binabautismohan lamang ay ang mga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. There are so many differences among evangelicals. Kaya nga, di ba yun ang pula sa atin ng mga tao sa paligid natin? Bakit ganun? Di ba pare-parehas kayong Baptist? Bakit gano'n? Di ba pare-parehas kayong mga Reformed Christians?
Yung iba sa inyo, pare-parehas pang Reformed Baptist. Pero, bakit meron kayong magkakaibang paniniwala? Di ba, nagkakagulo nga lately, no, sa covenant theology. No? Mga Reformed Baptist, pero magkakaibang view sa covenant theology. Naging mainit yung mga talakayan. No, mga Reformed Baptist, na nagdidebate patungkol sa ano ba mangyayari sa mga huling araw. No? Dapat ba tayo ay millennials o premillennials, no? O post-millennials o whatever. So nag-aaway yung mga Christian, no? Pero ako, okay lang sa akin na magkaroon tayo ng differences when it comes to the truth. No? Ibig sabihin, tama naman na babalik muli ang Panginoong Jesucristo, kaya lang magkaiba yung view ng mga grupo. Tama naman na merong covenant theology, pero magkaiba yung paniniwala ng dalawang grupo sa covenant theology. So magkaiba sila sa katotohanan, no? Tolerable 'yon, no? We do not avoid others if the incompatibility concerns simply by an error o simpleng mistake sa interpretation. Hindi tayo magdi-disfellowship sa isang grupo ng mga mananampalataya din simply because hindi sila katulad ng ating covenant theology view o hindi katulad ng eschatological view. So hindi tayo magdi-disfellowship sa kanila. However, pag ang pinag-usapan na natin ay disagreement about the gospel, ay ibang bagay na yon. We can tolerate a doctrinal error, but we cannot dismiss a heretical view about the gospel. Ito pong sinasabi ni Apostle Paul dito, naniniwala kayo na si Jesus ay nag-resurrect mula sa mga patay, pero hindi kayo naniniwala na ang mga namatay na ay magre-resurrect. That's a heretical teaching. Yun sinasabi ni Apostle Paul. And this is why nag-focus si Apostle Paul dito. Hindi insignificant yung topic na to. Para kay Apostle Paul, the very integrity of the gospel is at stake here. Pag hindi naniniwala ang mga naniniwalang nag-resurrect si Jesus na mga patay ay magre-resurrect din, then that is a very, very big problem. Kaya nagsulat siya. In-address niya ito. It is true that we should not major on the minor. Ibig sabihin, huwag nating palakihin yung mga simpleng bagay. Tama naman yun, huwag nating pag-awayan yung mga bagay na pwede namang palagpasin na lamang. Pero, pag ang pinag-uusapan natin ay view na patungkol sa ano nga ba ang gospel, ayan na, magkakaroon na tayo ng pagkakahiwalay talaga. When the difference is about the doctrine, we can differ. Ibig sabihin, hayaan mo na lang, kung magkaiba lang naman sa doctrine, paniniwala sa doctrine. Pero pagka magkaiba na po sa gospel, wala nang compromise dapat dyan. Okay, dapat pinagdedebatehan talaga yan. Dapat sinesettle talaga yan. Kasi, patungkol na sa kalagayan ng kaluluwa ng isang taong pinag-uusapan, pagka-gospel. When the difference is about the gospel, we cannot compromise. Kasi magkikita-kita pa rin naman tayo sa langit kahit na magkaiba tayo ng covenant theology view. Magkikita-kita pa rin naman tayo sa langit kung magkakaiba yung eschatological view natin. Magkikita-kita pa rin naman tayo sa langit kung magkakaiba yung doctrine of the church natin or whatever doctrine that may be. Basta pare-parehas tayo ng gospel. Pero, hindi na tayo magkikita sa langit kung mali ang gospel mo. Kaya para kay Apostle Paul, yung pinag-uusapan dito, isang seryosong pagkakamali patungkol sa ebanghelyo na ng ating Panginoong Jesucristo kasi yung pinag-uusapan, resurrection of the dead. So the Apostle Paul would like to clarify this. And he did this two ways, in two ways. Number one, the resurrection of Christ is the reason for the resurrection of the dead. No? The resurrection of Christ is the reason why the dead will also be resurrected. Pinapakita sa atin ni Apostle Paul dito na hindi lang basta-basta i-dismiss ang error patungkol sa resurrection. Sabi sa verse 13, balikan natin yung verse 13, kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, kahit si Kristo ay hindi sana muling binuhay. Nakita mo yung connection ng resurrection ni Jesus sa resurrection ng mga namatay. Inulit niya yan sa verse 16. Ano sabi doon? Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, kahit si Kristo ay hindi muling binuhay. Kung susundan mo yung argumento ni Apostle Paul dito, makikita mo, imposible na tanggapin ng isang tao na si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay
pero ayaw niyang maniwala na ang mga namatay na kay Kristo ay mabubuhay muli. Imposible yon. Bakit? Sapagkat ang muling pagkabuhay ni Kristo ang pinakapundasyon ng ating paniniwala na ang lahat ng mga namatay kay Kristo muli ring bubuhayin. And this is the genius of the Apostle Paul's argument here. Walang middle ground para kay Apostle Paul sa usapin ng resurrection. It is either tatanggapin mo na merong resurrection ang mga namatay sapagkat nananampalataya o naniniwala kang si Jesus din ay muling nabuhay. Or, i-deny mo na si Jesus ay muling nabuhay at ang mga patay hindi na muling bubuhayin. So, walang middle ground eh. No, hindi pwedeng sabihin, ay naniniwala ako sa resurrection pero hindi ako naniniwala na ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Hindi pwede yun. No? It's either tatanggin mo ang lahat ng patungkol sa resurrection or tatanggapin mo ang lahat ng patungkol sa resurrection. Kasama na ang resurrection ng mga namatay. It is either you accept one and reject the other. Paul is saying that if we believe the resurrection of Christ, then we must also believe the resurrection of the dead. No? Kung naniniwala ka na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, dapat maniniwala ka din na ang mga namatay na kay Kristo ay muli ring bubuhayin sa huling araw. The resurrection of the dead will definitely happen. Why? Anong patunay na mabubuhay muli ang mga namatay? Dahil o namatay kay Kristo, sapagkat si Kristo ay matagal nang binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Sa logic, ang tawag po dyan, implication. Okay? Kung nag-aaral kayo ng logic, ang tawag po dyan sa principle na yan ay implication. For instance, kung umulan magdamag, asahan mo, paglabas mo sa bahay mo kinabukasan, basa ang lupa. Tawag po doon implication. Okay? The latter is true because the former is true. Totoong expect mo dapat basa ang lupa o basa ang field kasi magdamag, umulan. Posible namang umulan magdamag tapos paglabas mo kinabukasan, tuyo ang lupa. No? No, that's absurdity. No? If the resurrection of Christ is true, then the resurrection of the dead is also true. Tawag po doon implication. So kung totoong nabuhay muli ang Panginoon mula sa mga patay, totoo rin na nabuhay o mabubuhay ang mga namatay na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pagka nagbasa ka ng mga talata katulad dito, Colossians 1:18, ano sabi ni Apostle Paul doon? The Lord is the firstborn from the dead. So pagka nabasa mo yung salita, ang Panginoon ang pinakauna sa lahat ng mga namatay, may intindi mo na agad kung anong ibig sabihin. O katulad ditong talata na ito sa 1 Corinthians 15 verse 20, the first fruits of those who have fallen asleep. Pagka sinabi yung mga ganyang talata, malinaw na agad na kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay, may susunod sa Kanya na mabubuhay din mula sa mga patay. So madali mo nang maintindihan na by way of simple implication na kung ang Panginoong Jesucristo ito totoong nabuhay, ay mabubuhay din yung iba. No? At ang turo pa nga ng Biblia, hindi lang mga mananampalataya ang muling mabubuhay sa huling araw, bubuhayin din kahit ang mga hindi mananampalataya, no? Sa panahon ng paghuhukom. So, the resurrection of the dead is not only for the believers. The resurrection of the dead is for all humans. No? May mangyayaring paghuhukom. At ang huhukuman ng Diyos ay yung mga muling binuhay mula sa mga patay. No? Kaya si Hitler na nagpakamatay, akala niya matatakasan niya yung kasalanan niya ng pagpatay sa napakaraming mga Hudyo dahil patay na siya, nagkakamali siya. Dahil i-resurrect din siya sa huling araw at haharap siya sa judgment seat ng Panginoon at pananagutan niya yung kasalanan niya. No? So lahat, no? Kaya hindi po paraan ng pagtakas ang pagpapakamatay. Diba? Sabihin ng iba, ayoko na ng buhay na ito, magpapakamatay na lang ako para matapos na. No? Ay namatay ka nga, pero haharap ka pa rin sa hukuman ng Panginoon sa huling araw, bubuhayin ka pa rin. No? Pag sinabi bubuhayin, yung katawan mo at yung kaluluwa pagsasamahin ulit at haharap ka sa paghuhukom ng Diyos para tanggapin mo yung parusa niya. So hindi ka nakatakas.
Di ba? Kaya totoo ang resurrection. Our Lord didn't resurrect. Tandaan natin, for His own sake only. Hindi po nabuhay muli ang Panginoon para sa sarili niya lang. Ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli para magbigay ng pag-asa sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Bakit? Pag-asa na kung ano yung nangyari sa Kanya nung siya ay muling nabuhay, ganun din ang mangyayari sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. If He resurrected and was glorified at the end, lahat ng mananampalataya ng Panginoon will also be resurrected and glorified together with Him in the end. So meron tayong glorious hope because of that. Not only that, niliwanag din ni Apostle Paul, secondly, that the resurrection of the dead is the very heart of the gospel itself. The very heart of the gospel itself. Para kay Apostol Pablo, hindi lang po usapin ito na totoo bang resurrection o hindi. Pag pinag-usapan natin ng resurrection, usapin na po ito na tama ba o totoo bang gospel? O hindi. Yun din po ang usapan dito. After establishing na ang resurrection ng mga namatay ay totoo, anong susunod? Di ba? Anong implication nito sa gospel? Para kay Apostle Paul, itong implication. One cannot be a believer of Jesus Christ yet reject the resurrection of the dead. So, hindi ka pwedeng maging Christian dahil nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo na siya ay muling binuhay mula sa mga patay. Pero, hindi ka naniniwala na mabubuhay muli ang mga patay. No? That's heresy. No? Kung naniniwala ka ng Panginoon ay muling nabuhay, dapat naniniwala ka din, bubuhayin din ng Panginoon sa huling araw ang lahat ng mga namatay. You see, there is no good news for us Christians or sinners if there is no resurrection of the dead. There will be no Christianity if there is no resurrection of the dead. Kaya nga good news ang gospel eh. Bakit good news ang gospel? Dahil ang Panginoong Jesucristo hindi siya nanatiling patay. Kaya meron tayong gospel. Kaya meron tayong good news. Kasi ang Panginoon, totoong namatay siya. At namatay siya ng 3 araw. Nanatili siyang patay ng 3 araw. Pero, nabuhay siya ulit. Kaya merong good news. Kaya meron tayong mabuting balitang ipinapangaral. He resurrected from the dead. And this is the very foundation of the hope of all Christians. Kaya po, may hope tayo because Jesus resurrected from the dead. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. In other words, there is resurrection of the dead because Jesus Christ resurrected from the dead. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpipreach. Tapos tatanggalin mo yung resurrection sa gospel. Diba? That's absurd. No? Kaya nga may gospel kasi nag-resurrect si Jesus mula sa mga patay. And because of that, yun ang basis kaya meron tayong hope na magre-resurrect din tayo. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, tapos tatanggalin mo yung resurrection sa gospel presentation mo. Diba? That's a total lie. No? Hindi pwedeng mangyari yun. It is not just the message about the sufferings and death of Jesus. Yun lagi ang no? Yun lagi ang nagiging focus ng iba. Buti pa nga ang Roman Catholic Church, no? Pagka nag-celebrate sila ng Holy Week, pinapakita nila na ang Panginoon ay nagdusa, pinahirapan at namatay, pero meron din resurrection. Di ba? Yung iba nga, evangelical na nga, tinatanggal pa yung resurrection. No? Ayaw i-preach yung resurrection. Hindi ko alam kung bakit iniiwasan yung topic na resurrection. Napuputo lagi dun sa ang Panginoon ay nabuhay na walang kasalanan at ang Panginoon ay namatay sa krus. Tapos na yung message niya. Nawawala yung resurrection. We cannot remove the resurrection from our message. Totoo naman ang Panginoon ay naghirap, nagdusa, at namatay. Pero it's more than that. Our Lord came out alive from the tomb after 3 days. No? Muli siyang nabuhay mula sa mga batay. He resurrected from the dead. At hindi na siya muling mamamatay. That's the meaning of the resurrection of Jesus Christ, no? Hindi lang yung katulad ng kay Lazaro na binuhay ng Panginoon. Of course, nabuhay muli si Lazaro mula sa mga patay, di ba? 4 na araw na siyang patay, pero binuhay pa rin siya ng Panginoon. Pero namatay ulit si Lazaro.
No? Hindi po binuhay ng Panginoon si Lazaro, tapos di na siya namatay. Namatay pa ulit si Lazaro. No? Kaya si Lazaro lang yung lalaki sa kasaysayan na nakaranas ng 2 beses ng kamatayan. Diba? Namatay na siya, tapos binuhay siya ng Panginoon, tapos namatay ulit siya. Pero ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nabuhay muli mula sa mga patay, hindi na siya mamamatay. Kailanman. That is the meaning of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang ating kaligtasan, hindi lang po patungkol sa kaluluwa. Ang kaligtasan po natin, kasama ang ating katawan. Diba kanina sa Bible class, pinag-aralan natin that man was created body and soul. So hindi pwedeng tao yung katawan na walang kaluluwa, hindi pwedeng tao yung kaluluwa na walang katawan. Para maging tao, kailangan mayroong katawan at kaluluwa. Kaya ang resurrection is talking about the union, once more, of the separated body and soul. Diba sa kamatayan, maghihiwalay ang katawan at saka ang kaluluwa. Ano mangyayari sa resurrection? Magsasama ulit ang kaluluwa at ang katawan ng isang tao. Kapag siya'y tao, pagka magkasama ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan. Kaya yung mensahe natin ng gospel, hindi lang patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, kasama yung kaligtasan ng katawan. Kasi kasama yung resurrection sa message natin. Diba? Tingnan niyo sinabi ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians 15:49. Medyo babaya ng ating tinatalakay na passage. Sabi niya, at kung paanong tinaglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayan din natin ang larawan ng taong mula sa langit. Anong sinasabi ni Paul dyan? Sa pamamagitan ng unang Adan, tinanggap natin yung ating physical na katawan. Diba? Sa pamamagitan ng unang Adan, pinag-aralan natin sa Genesis, diba? He was created. And then after creating man, God created the woman. No? From this first couple, dumami ang tao. So we received our physical bodies through the union of this first couple. Pero, pagdating sa huling araw, sa pamamagitan ng huling Adan, tatanggapin natin ang maluwalhating mga katawang muling binuhay mula sa mga patay. Kaya mas mainam yung nasa huling Adan, no? Ang mga taong ipinanganak sa mundo na ito, nasa unang Adan. Totoo, ikaw ay buhay, pero pag ikaw'y namatay nang walang kaugnayan sa huling Adan, mapapahamak ang kaluluwa mo. Pati katawan mo sa impyerno. Pero kung ikaw ay may kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, no, merong kaligtasan ng kaluluwa mo, merong muling pagkabuhay ang iyong mga katawan. Kaya yung mga mananampalataya na namatay, diba, malungkot talaga tayo kasi meron tayong magulang, kapatid, no, asawa, anak na namatay na at alam nating mananampalataya siya ng Panginoon. Malungkot tayo. Kaya nga tayo nagmo-mourn, di ba? Bakit? Kasi wala na sila sa mundo. Alam nating wala na sila sa mundo. Pero dapat, meron din tayong hope. Bakit? Kasi darating ang araw kung talagang mananampalataya sila, may reunion. Magkakaroon ulit tayo ng reunion kasama nila. Kasi kung papaanong bubuhayin ng mga patay, ibabalik sa kanila ang kanilang mga kaluluwa, sa kanilang mga glorified and resurrected bodies. So ganun din po magkakaroon ng reunion yung mga naunang namatay na ng mga mananampalataya at yung mga nahuli. So sa final day, tatanggapin natin ang bagong langit at bagong lupa together with all of those Christians na muling binuhay ng Diyos at binigyan ng maluwalhating bagong katawan. At yan ang pangako ng gospel. Kaya tayo nangangaral ng gospel because of this. Diba? Merong ino-offer ang gospel sa atin that this world cannot offer. Ang mundo na to ino-offer lang yan, wealth, no? Popularity, power. Yan lang ino-offer ng world na ito. But beyond that, wala na. Pero ang gospel, ang ino-offer ng gospel, hindi yung power, hindi yung yaman, no? Hindi yung influence dito sa mundo. Ang ino-offer ng gospel, something beyond that. Ano yun? Eternal life with a glorified, resurrected body kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung eternal hope na tinatawag natin. Yan ang tanong ko sa iyo, anong hope mo? Diba? Anong pag-asa mo? Pag-asa mo ba sa mundo na ito, yayaman ka? Pag-asa mo ba sa mundo na ito, magiging successful ka sa iyong career?
Siguro para sa yung future mo, yung 50 years from now. Ganyan ang mga tao, di ba? Ano ang future mo? Well, 50 years from now, magiging CEO ako ng isang napakamalaking company. Ayan ang future na alam ng mga tao sa mundo. Pero hindi po yun ang future eh. Ang future ng mga hindi mananampalataya, haharap sila sa Diyos sa hukuman. At sila ay parurusahan. Muli kang bubuhayin, totoo. Pero ang tanong ko, tatanggapin ka ba ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa o itatapong ka sa impyerno? Diba? Yun ang tanong eh. Kailangan paghandaan natin yung ating eternal destiny. Paano yun? Habang nabubuhay. Paano natin paghahandaan yun? You need to repent of your sin and reject your way of salvation. At tanggapin mo lang na nag-iisa lang ang paraan ng kaligtasan at yun ay sa pamamagitan ni Jesucristong namatay at muling nabuhay mula sa mga patay. Let's move to the second major point, the foolishness of rejecting the resurrection. Si Paul, hindi niya lang dinismiss yung heresy because of its inconsistency with the resurrection of Jesus. He also rejected it because of its absurdity. Hindi po ito isang simpleng mali sa exegesis pagka naniwala ang tao na walang resurrection ng mga namatay. This can lead to the damnation of their souls. Doon sa verse 14, in-enumerate ni Paul yung dalawang major points kung bakit hindi dapat tanggapin ang heresy na hindi naniniwala sa resurrection ng mga patay. Paliwanag natin to kasi nasa very core ito ng redemption eh. Una, rejecting the resurrection makes the apostolic message meaningless. Rejecting the resurrection makes the apostolic message meaningless. Nasa verse 14. Sabi diyan, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Kita mo? Nawawalan ng saysay ang mensahe ng mga apostol. Nawawalan ng saysay ang mensahe ng iglesia. Sa panahon natin ngayon, pagka sinabi nating hindi totoong muling nabuhay ang mga patay o mabubuhay ang mga patay. Ang mga apostol at ang iba, kasama ni Apostol Pablo, binigay ang mga buhay nila sa pangangaral ng ebanghelyo sapagkat naniniwala sila na itong ebanghelyo ang nag-iisang mensahe na nag-aalok ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Wala nang ibang mensahe sa mundo ang mag-o-offer sa inyo ng eternal life. Maliban sa mensahe ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. It is worth preaching the good news. Why? Because ang pinag-uusapan natin sa mabuting balita na ito ay yung Diyos na nangako na tumutupad sa kanya mga pangako. Ngayon sabi nga ng isang author, the gospel or God Himself is the gospel. No? Pagka nangaral tayo ng ebanghelyo, ipinapangaral natin kung sino yung Diyos. Ipinapangaral natin kung sino yung Diyos na nangako sa mga tao na pagka ikay nanampalataya sa aking anak na si Jesucristo, hindi lang mapapatawad ang kasalanan mo, kundi magkakaroon ka ng pag-asa ng muling pagkabuhay mula sa mga patay upang makapiling ng Diyos, magpasawalang hanggan sa kanyang bagong langit at sa kanyang bagong lupa. If the resurrection of Christ is not true, then the gospel is indeed empty. Ginamit na salita dito, empty. No? Ang ibig sabihin niyan, vain. No? Kung ang muling pagkabuhay ng Panginoon na hindi totoo, walang saysay. Ang ginagawa nating pangangaral na katulad nito. Bakit si Apostol Pablo, ang tapang niya, no? Pag binasa mo yung Book of Acts, ang tapang ni Apostol Pablo para mangaral ng ebanghelyo, sinusuong niya kahit mga bagyo na sumisira sa mga malalaking barko. No? Sumasama siya doon para makarating doon sa mga lugar na kung saan gusto niya mangaral ng ebanghelyo. Bakit nagagawa niyang i-risk yung kanyang sariling buhay para lamang ipangaral ito sa iba? Because Paul and the rest of the apostles believe that the resurrection is true. Bakit? Nakita nila eh. Bakit matapang silang mangaral na totoo yung resurrection ni Jesus? At dahil dyan, mare-resurrect din ang mga patay na nananampalataya kay Jesus. Sapagkat nakita nila na totoo yung resurrection. Bakit? Eyewitnesses sila eh. Ng resurrection.
Yan yung mababasa mo sa chapter 15 ng 1 Corinthians verses 5 to 7. Doon mo makikita sinabi, more than 500 people witnessed the resurrection or the resurrected Christ. Ibig sabihin, mahigit sa 500 tao ang nagpapatunay na nakita nila si Jesucristo na muling nabuhay mula sa mga patay. Hindi mo pwedeng sabihin na mass hallucination yan. Sabi kasi ng mga psychiatrist, mass hallucination yan. Yung nangyari sa 1 Corinthians 15, 5 to 7, yung mga nagsasabing ang dami nakakita na nabuhay si Kristo, mass hallucination yan. Hindi pwedeng maging mass hallucination yun. Bakit? Siguro kung 12 lang yung nagsasabi, nakita namin si Jesus muling nabuhay mula sa mga patay, pwede mong sabing mass hallucination. Pero kung 500 na o higit pa, hindi na po pwedeng mass hallucination yun. Diba? Kahit po mga psychiatrist, tanongin nyo, pwede ba maging mass hallucination kung 500 or more than 500 people ang nagpapatotoo na experience nila yung isang bagay? Hindi na po mass hallucination yun. Ang tawag po doon, reality. Totoo na yun. Kaya sinasabi ni Apostle Paul dito, hindi pwedeng mawalan ng saysay ang aming pangangaral. Bakit? Dahil totoo yung resurrection. Bakit? Sapagkat kami mismo nakita namin sa pamamagitan ng aming mga mata na si Jesus ay muling nabuhay. Sabi ng iba, si Apostle Paul, hindi niya naman nakita ang Panginoong Jesucristo na muling nabuhay, katulad ni Pedro, kasi siya yung huling naging apostle, di ba? Ang sagot, kaya nga siya naging apostle, bakit? Nagpakita sa kanya ang Panginoon nung siya'y papunta sa Damasco. So nakita ni Pablo ang Panginoong Jesucristo na muling nabuhay mula sa mga patay. Higit pa nga yung experience ni Paul sa mga na-experience ni Peter, ni John, at ng ibang mga naunang apostol. Bakit kamo? Kasi ang nakita ni Paul na Jesus Christ ay hindi lang yung nag-resurrect, yung Jesus Christ na pumanik dun sa langit. Nagpakita kay Paul. Kaya si Paul, kasama yung ibang mga apostles, and all those other disciples, more than 500, nagpapatunay na totoong muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. And this is what is Paul saying in verse 15. Sabi niya, bukod dito, matatagpuan pa kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos. Kapagkat kami ay nagpapatotoo tungkol sa Diyos na muli niyang binuhay si Kristo, na hindi naman pala niya muling binuhay. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sabi niya. Sa ESV ginamit yung salitang misrepresenting. Dito sa Tagalog version na to, sabi, nagiging sinungaling kaming mga saksi ng Diyos. Misrepresent namin ng Diyos kung totoong hindi nabuhay si Jesus, tapos sasabihin namin muling nabuhay. Hindi pwedeng mangyari yun, no? We will become liars. Yung sinasabi ni Apostle Paul, if the resurrection is not true, then the apostles and Paul and all of them were liars. No? Kumbaga, sinasabi nila yung isang bagay na ginawa ng Diyos pero hindi naman pala totoo. Hindi po pwedeng mangyari yun. No? Hindi po pwedeng mangyari na more than 500 people magsasabi ng isang bagay na totoo pero hindi naman pala. No? Napakahirap na, no? Napakaraming tao nun. No? Para magpatotoo sa isang bagay tapos kasinungalingan naman pala. No, hindi pwedeng mangyari yun. Ang sinasabi ni Paul, no, we are not misrepresenting God here. Dahil totoong nangyari ito, hindi pwedeng mawalan ng saysay ang aming pangangaral. Dahil hindi totoo. Ito'y totoo. Our hope lies not in what people say. Tandaan natin yan. It is not even in what we say to ourselves. Ang ating pag-asa ay totoo sapagkat naniniwala tayo na ginawa ito ng Diyos. Sinabi ito ng Diyos. Totoo bang muling nabuhay si Kristo mula sa mga patay? Totoo. Bakit? Sinabi ng Diyos. At isinulat pa nga ng Diyos sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. The resurrection of the dead is true. The resurrection of Jesus is true. Naniniwala tayo na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Bakit? Hindi lang dahil sinabi ng Diyos, ginawa ng Diyos na buhayin siya mula sa mga patay. You cannot find a tomb with the remains of Jesus. No? Wala. You will only find an empty tomb. Sabi nga ni Leon Morris, ang Kristyanismo ay hindi isang sistema ng mabubuting payo
At ang mga mangangaral ay hindi lamang nagsasabi sa mga tao ng isang mabuting paraan ng pamumuhay. Ipinahayag nila na may isang bagay na nangyari. Ano yun? Ibinangon ng Diyos si Kristo mula sa mga patay. Ang Kristyanismo ay isang ebanghelyo, ang mabuting balita ng ginawa ng Diyos. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka din na ginawa ng Diyos na buhayin si Kristo mula sa mga patay. At kung naniniwala ka na si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, dapat maniwala ka rin na mabubuhay mula sa mga patay ang mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Second and last, rejecting the resurrection renders the faith of the believers void. No, hindi lang nawawalan ng saysay yung pangangaral ng mga apostol, yung pananampalataya din po ng mga mananampalataya ni Jesus wala ring saysay. Diba? The resurrection of the dead is crucial to the gospel's reliability. Hindi ka tanggap-tanggap na totoong gospel kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Diba? Kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, kawawa naman ang pananampalataya natin, walang silbi. Ang ginamit na salita, futile. Yung original word can mean what? Without profit, because without basis. Or pwedeng literal, ang translation natin sa ginamit na word dito, ineffectual. Madaling salita, it is not something that is, alam mo yun, meaningless, but it is something that will not accomplish anything. So, yung ginamit na salita dito, ibig sabihin, hindi lang siya walang katotohanan, wala din siyang silbi. No? So, hindi po pwedeng ang pananampalataya natin ay walang silbi. No? Hindi po pwedeng pananampalataya natin na nakaugat sa muling pagkabuhay ni Jesucristo ay walang silbi. Alam niyo, maraming implication yan eh. Una, kung ang ating pong pananampalataya ay nakaugat sa isang kasinungalingan, then alipin pa rin tayo ng kasalanan hanggang ngayon. Tignan mo yung verse 17. Ano sabi ni Paul sa verse 17? At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya, nananatili pa rin kayo sa inyong kasalanan. Imagine. Kung hindi totoo yung resurrection ni Jesus, hindi pa rin tayo saved. Kung hindi totoo yung resurrection ni Jesus, nananatili pa rin tayong alipin ng kasalanan. That's how serious the topic of the resurrection of Jesus Christ is. Redemption would be undermined if we will reject the resurrection. No? Walang silbi yung redemption kung hindi muling nabuhay ang Panginoon. Walang pagtubos kung yun namatay, hindi naman muling nabuhay. The essence of the resurrection of Christ is not just to forgive our sins. Kaya po ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay para palayain tayo sa kasalanan. Ang mga tao na wala kay Kristo, alipin ng kasalanan. Nagkukumahog pa at nag-aapura sa paggawa ng kasalanan. Hindi pa sa pagtalikod at pag-iwas ng kasalanan. Nagagawa lamang ng isang taong makaiwas sa kasalanan at makatanggi ng paggawa ng masama pag naging mananampalataya siya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang yun. Hindi lang dahil mananatili tayo sa kasalanan pagka hindi totoong resurrection, mawawalan ng pag-asa yung mga taong namatay na. Tignan yung verse 18. Kung gayon, ang mga namayapa na kay Kristo ay napahamak. Kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay, kung ang resurrection ay hindi totoo, edi walang pag-asa yung mga namatay. Ano mangyayari sa kanila? Diba? Nawala na sila ng tuluyan. Ano? Kumbaga, nakalutang na lang sila kung saan, ganon, walang pag-asa. Hindi. Kung ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, mula sa mga patay, yung mga namatay na, may pag-asa. May pag-asa sila. No? Sa mga pagano, ano yung mga pagans, para sa kanila, pag namatay ang isang tao, yun na, okay na yan, tapos na. He will cease to exist. No? Maglaho na siya. Yan ang paniniwala ng mga pagano, kaya yung mga nagpapatiwakal, pananampalatayang pagano yun, na pagka namatay ka, tapos na. Pagka namatay ka, wala ng problema. Hindi. Ang kamatayan po, natatapos lang ang buhay natin sa mundo. Pero, kung Kristiyano ka, nagpapatuloy naman ang buhay mo kasama ng Diyos.
Diba? Totoong kaaway ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan, pero ang sabi rin ng Biblia, nung ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa mga patay, natalo niya ang kamatayan. Bakit? Ang Panginoong Jesucristo hindi na muling mamamatay. Untouchable na siya ng death. Dahil na-resurrect ang Panginoong Jesucristo, He defeated death. And because He defeated death, He cannot die anymore. At yun ang pag-asa ng mga tao na matay. Na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung paanong ginapi ng Panginoon ng kamatayan, magagapi rin nila pag dumating ang Panginoong Jesucristo. Dahil mabubuhay sila muli. Hindi katulad nung kay Lazaro, no? Binuhay siya tapos namatay ulit siya. Ang mga bubuhayin ng Panginoon sa huling araw, hindi na mamamatay kailanman. Our resurrection is the beginning of our eternity with God. And this is the reason why we mourn for our loved ones na mga Christians na namamatay. Kasi, we will meet them again at the resurrection of the dead. No? Ngayon, wala eh. Hindi natin sila makasama. We are mourning. No? Nagmo-mourn tayo. Pero, yung pagmo-mourn natin, sa likod nito, meron ding kagalakan because why? There will be a reunion. No? Pagdating ng resurrection. They may not be with us ngayon, pero wag nating kalimutan, kung Kristiyano sila, they are now with the Lord. And that is far better. Mas mainam na kasama nila ang Panginoon kaysa kasama natin. Diba, madalas masyado tayong selfish. Malungkot tayo kasi wala na yung nanay kong namatay, wala na yung tatay ko, kapatid ko, anak ko, hindi na ako nakasama. Minsan yung grief natin, selfishness eh. No? Pero dapat kung Christian ka at Christian din sila na mga namayapa na, dapat meron tayong kagalakan. Why? Because darating ang panahon na makikita natin sila at ngayon, nasa presence sila ng Panginoon, which is much better. Maring wala sila ngayon dito sa mundo, pero kasama sila ng Panginoon, much better, at makikita natin sila. And last, hindi lang dahil mananatili tayo sa kasalanan kung hindi totoong resurrection, o yung mga namatay, mawawala ng pag-asa kung hindi totoo yung resurrection. Kung ang resurrection ay hindi totoo, tayo na po ng mga Christian ang pinaka-pathetic sa buong mundo. Tingnan yung verse 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Tayo na yung pinakakawawa kung naniniwala tayo sa resurrection tapos hindi naman pala totoo. Diba? Tayo na yung pinaka-pathetic. If the resurrection is not real, then we are the most miserable and pitiable persons dito po sa buong mundo. Pero itong good news. Theoretical lang yan sinasabi ni Paul dito na hindi muling mabubuhay ang mga patay, tayo pinakakawawa. Ang totoo, hindi tayo kawawa. Bakit? Kapag totoo, mabubuhay ang mga namatay. Tingnan niyo yung verse 20 ng 1 Corinthians 15. Ano sabi diyan? Ngunit sa katunayan, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. So kung binuhay si Kristo mula sa mga patay, bubuhayin din ang lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon na namatay na. This is a word of certainty. This is a statement of fact. This is the basis for the believer's assurance. Jesus Christ really resurrected from the dead. And because of that, kung mananampalataya ka, kahit mamatay ka ngayon, one day you will be resurrected from the dead and you will die no more. You will die no more. Kaya po yung buhay na walang hanggan, hindi po yung kaluluwa natin na palutang-lutang sa langit. Ang buhay na walang hanggan na pangako ng Panginoon, yung glorified body kung saan yung katawan ay wala ng kasalanan at yung kaluluwang pinalaya na sa kasalanan. No? Magsasama ulit at the resurrection. No? Kaya nga may new heavens and new earth. Ito ring mundo na ito, pero tatanggalin yung kasalanan. So just imagine a world without sin. Na everything na alam natin ngayon, everything na distasteful sa mundo na ito, everything that we want to reject in this world, caused by sin. Tapos darating yung araw, pag bumalik ang Panginoon, tatanggalin niya yung sin, and then ipamamana sa mga mananampalataya yung lupa na walang kasalanan. Oh, that will be glorious. Hindi kaya i-describe ng words ngayon. No? Pero kung hindi ka pamana ng palataya, you will not experience that new heavens and new earth.
Why? Because you will be thrown into hell. No? Sabi sa Revelation, itatapon kayo sa labas ng kaharian. So you will not enjoy the new heavens and new earth kung hindi ka Christian. Huwag niyong baliwalain to. No? Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito, kung saan ninyo spend ang inyong eternity. Si Jesus Christ ay nag-resurrect mula sa mga patay because He is now offering sa mga hindi mananampalataya na magkaroon ng ganitong pag-asa. Bagat tayo mamamatay dito sa mundo na ito, bubuhayin niya tayong muli. At bibigyan tayo ng kaluwalhatian. Diba ang gandang promise nun? No? You cannot get that from what? A big company? Hindi ka makakakuha ng big company na pag namatay ka, bubuhayin ka niya muli. Para nakakita ng company na ganun. Wala. No? Hindi ka offer ng salapi niyan. Dami ng pelikula ang naimbento. Di ba naghahanap sila ng paraan na hindi sila mamamatay? Diba yung Prometheus na pelikula, di ba umabot pa sila sa pagpunta sa ibang planeta para maghanap ng paraan para hindi na sila mamatay? No? Pero anong nag-o-offer na totoo? Yung gospel. Ano sinasabi ng gospel? Pag kayo nagsisi ng kasalanan, nanampalataya ka at nagsuko ka ng buhay mo kay Jesus, mamamatay tayo, pero bubuhayin tayong muli. No? Kung paano si Jesus ay nagtagumpay sa kamatayan. At ngayon, mananatiling buhay magpasawalang hanggan with His glorified body, ganon din ang pangako sa atin. And we will spend eternity in the new heavens and new earth with Him. So what is your decision? Would you like to trust yung gospel na mayroong promise ng resurrection? Or you would like to trust your own na magdadala sa iyo sa kapahamakan? Mag-isip ka at mag-decide ka ng tama. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyo for this grand message of the resurrection of the Lord Jesus Christ. This is the heart of the gospel. Hindi po totoo ang message namin kung hindi totoo na ang Panginoon ay muling nabuhay at dahil dyan, mabubuhay din ang lahat ng mga namatay, lalo na ang mga nananampalataya sa Kanya. So this transcends every good news that this world can offer. Because this offer is from heaven itself. Bibigay sa mga makasalanan. But the condition is, talikuran nila ang kanilang mga sariling pamamaraan para iligtas ang kanilang buhay at ipagkatiwala ang kanilang buhay kay Kristo Jesus lamang, na muling nabuhay mula sa mga patay. At may kapangyarihang bumuhay din sa mga mananampalataya sa Kanya. Dalayan ko po, Panginoon, ang mga mananampalataya na dito, sana ma-encourage kami. That though we are suffering right now in this world, napakadaming krisis na pinagdadaanan kami, hindi mabilang, meron kaming pag-asa that goes beyond what is happening in this world. Meron kaming pag-asa na babalik ang Panginoon namin. Kung kami buhay, babaguhin niya ang aming katawan. Kung kami patay, bubuhayin niya kaming muli. At dadalhin niya kami sa bagong langit at sa bagong lupa. Yung mga hindi pa mananampalataya, dalayan ko pa, Panginoon, sana ma-realize nila na ngayong nabubuhay ang panahon ng pagpapasya, kung ilalagak nila o pagkakatiwala ang buhay nila sa kamay ni Jesus o hindi. Na sana po, Diyos, ang piliin nila ay isuko ang buhay kay Jesus nang sa gayon, hindi lang nila makitang ang buhay ay dito lang sa mundo, kundi makikita na ang buhay ay dun sa mundong darating, sa bagong langit at sa bagong lupang walang kasalanan, isang maluwalhating karanasan magpasawalang hanggan, sa piling ni Jesucristo muling nabuhay mula sa mga patay. We glorify you, O God, who resurrected the Lord Jesus Christ. We glorify you, our Lord, who resurrected from the dead. And we glorify the Holy Spirit, whom God used to resurrect Jesus from the dead. Amen.